Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming mini vlog. Ako si Russell Pirillo. Ako naman po si Jonalyn Apolinario. At ngayong araw ay sasamahan nyo kami sa aming pag-explore sa mundo ng negosyo bilang parte ng aming ABM journey. Tama! At ngayong araw, titingnan natin ng mas malapitan kung papaano pinapatakbo ang maliit na negosyo. Nandito kami ngayon sa Mary Joy Sari-Sari Store para malaman kung paano tumatakbo ang isang negosyo tulad nito. Makakausap din natin ang mismong may-ari ng tindahan para malaman kung paano nila hinaharap ang mga hamon, paano nila pinamamahalaan ang kanilang kita, at paano nila pinapalago ang kanilang negosyo. Magandang hapon po, ako po si Russell Pirillo. Ako naman po si Jonalyn Apolinario. Nais po natin mag-conduct ng isang interview upang mas mapalalim ang aming kaalaman sa mga negosyo sa aming komunidad, lalo na sa mga sari-sari store. Ano po ang name of the business? Opo. Pero nakalagay po. Merit po. Ano naman po ang business address? Yung 6. Zone 6 po. Kasi po nakapangalan pa yung business. Nalig din ako sa akin. Iyo po na Ano naman po ang products offered? mga product. Opo. Mas maano, yung sa pagkain, ito kaya ang tindahan. Ano pa lang? Nagsisimula ko Ano naman po ang kabuang benta o gross sale sa nakaraang buwan? ay yung pangkalahatan na monthly, na income. Pero sa pagkain kaya pag tinda dito araw-araw, pag may pasok, nasa 3 plus ako. Everyday yun. Gawin kung kasama sa tindahan, kaya 8 times sa 30 days. Pero, Yan ang po ang pinakamatli. Ilan naman po ang porsyento ng mga benta ang naibalik o nasira o returns and allowances? yung mga return. Mga return dito, wala man return dito eh. Kasi hindi man tinitagal natin. Yung pagkain sa mga estudyante, di ba? Mas Mayroon bang mga discount o promotion na ibinibigay sa mga customer? Kung oo, magkano ang halaga nito? depende, minsan sa mga merienda, yung mga ganyan. Kapag ko man na wala, binibigay ko. Paano ninyo itinatala at sinusubaybayan ang mga returns at allowances? Ang return, halos wala naman. Kasi wala naman talaga. Bago kasi, ubos na yung nagdan. Halimbawa, may export. Yung export na kasi, bago before mag 1 week, pinatanggal na namin. Tinitingnan ko, check. Pagka kinakain na namin yan. Kaysa may export. Paano niyo po inaayos ang buwis ng inyong negosyo? Wala pa naman yung nasa barangay. Baka? Paano po ninyo pinaplano ang inyong budget sa bawat buwan o taon? Araw-araw, inaano ko. Saan? Kailangan natin, ikang bumayo. Kailangan yan kasi araw-araw ka. Bago ka magtinda, bilang mo lahat ang paninda mo. Kung may income ka o wala. Para, kung wala, bakit mo pa ituloy? Paano niyo po pinapanatili ang magandang serbisyo ng mga customer sa mga customer? Siyempre, kailangan mo sabagay ka. Marunong ka mag-intinda sa mga lalo sa mga business. Kailangan kasi mahaba ang pasensya. Talaga. Saka kailangan mahinig. Saka tayo ka masaya para manasika ng mga estudyante. Nakaseta lang. Diba? Paano niyo po inaharap ang mga reklamo o issue mula sa mga customer?
May reklamo naman po. Wala pa naman ako nakatanggap. Pero ikit na kung mayroon man, mas maganda at least maano ko kung anong kulang sa ano ko. Paninda. Kung bawat sa lasa. Ano ba? Kung mabago. Ano po ang inyong long-term na plano para sa paglago ng tindahan? Siguro, talagang ano ko, kapag may puhunan, marami akong pinaplano talaga. Pero kagunahin ko talaga muna dito, kailangan na ayos. Kasi hindi ka talaga makasimula na maayos kapag wala kang sariling ilaw tubig. Kaya talaga, Hindi ko magpahiling, kapay ka. Hello? Ate, nagpapahiling ko bukbuk sa video. Di mo nagpicture. Paano nyo po pinapanatili ang tamang record ng kita at gastos? ano lang talaga, bali araw-araw kung anong kita ko, Tignis na po. kailangan sipag sa kapag ikaw nagplano ng business, lalo sa pagkain, kailangan magtsaga ka sa masipag. Dahil kung hindi ka na magtsaga at masipag, walang mangyayari din sa paninda. Ano po ang mga karaniwang financial challenges na inyong hinaharap? Sa ano siguro, siyempre sa pang-araw-araw, kapag walang trabaho ang isa, kapag dito iasa, dapat kapag magtindahan ka sa isang store, may ibang income ka para may ibang pagkukunan na pang-araw-araw na hindi lang kukunan sa tindahan. Hindi mo. Digdiit na. Anong ang pangunahing produkto o service ng inyong tindahan? Ang sa ano siguro, ang sa akin na mga merindahan talaga. Yun Ng ang pagkakataon. Paano nyo po sinimulan ang negosyong ito? sa Manila, nag-start na talaga akong online. Yung pandemic, nag-online selling ako sa mga kanira. Shanghai, tapos Marindaga. Yun talaga. Tapos bigyan mo po ang lipat ninyo. Ano po ang naging pangunahing hamon sa pagsisimula ng inyong negosyo? Pagod. Grabe yung pagod. Kaya magtsaga ka talaga. Kung wala kang tsaga, walang hilahan. Ano po ang estratehiya nyo sa marketing upang mapalago ang negosyo? Ano lang, kung saan ang mas mabenta, yun lang ang ano ko talaga. Ano pong tips o advice na maibibigay ninyo sa mga gusto magsimula ng negosyo at mga dapat iwasan upang maging successful ang isang negosyo? Ang dapat yung anhin talaga, unang-una, kailangan magtyaga ka at saka magsipag. Yun ang number na puhunan ka. Kasi kung wala kang sipag at tyaga, wala din talaga. Then, kapag may puhunan ka na malaki-laki, doon ka na makapag-isip kung ano talagang ano mo sa panindahan. Pero ngayon, wala pa gaano kasi wala pa nga. Magsisimula pa lang. Kaya kailangan, kasi kapag ikaw nagtitinda, dapat maagang gising mo. Tapos gabi na ang ano mo, ang pahinga mo, kaya kailangan talaga tsaga at sipag. Kapag walang tsaga, huwag ka na mag-business. Tapos pag mainitin ang ulo mo, huwag na. Yun, dapat marunong ka magdala sa mga customer mo. Kaya makagana mong makal sa ikaw kung Lagi ka lang nakasimangot, lagi ka lang nakakaano ka mo, walang mangyayari. At saka marunong ka magtindi. Yun na, matindihin mo rin yung isa. Thank you po. Pwede mo mag-picture ka sa loob kang tindahan. Tapos dito sa tubangan po. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa vlog na ito. Sana may natutunan kayo kung paano magtagumpay sa mundo ng negosyo. Kita-kits! Bye!